Hollywood TV. Seryoso ka ba? Sinabi ni Dad. Tanong ni Ryan habang kumakain ng popcorn sa bowl na hawak ko. Tumango ako habang kumakain ng popcorn mula sa parehong mangkok. God, it's so unbelievable. Alam ko. Pero B, may na-realize ka ba? Tanong niya na nakatingin sa akin. Lumingon ako sa kanya at binigyan siya ng naguguluhang tingin. Ano? That you executed plan 2 also. You said that she said hurtful words to you. Oh yes, I didn't realize that. So isa na lang yata ang natitira sa atin. Tanong ko sa kanya at tumango naman siya. Ngunit hindi natin ito gagawin ngayon. I think we should wait for some time. Tumango ako. B, tinawagan niya ako. Napatingin ako sa kanya. We are friends, right? Tumango ako. I don't know anything about you. Can you tell me something about you? Tanong niya. Masaya akong lumingon sa kanya at sinabing, sure. So my name is Isabella Wilson, pinutol niya ako. Not this B, like your likes and dislikes. Yung mga ganun. Will you shut up and listen to me? Tumango siya na parang masunuring bata. I am 24, my favorite color is black, muli niya akong pinutol. Mine too. Wait, let me complete. Tumango ulit siya. I love dancing and listening music. I love watching movies. Sinamaan ko siya ng tingin. Pagkatapos ay sinenyasan niya ako ng daliri sa kanyang labi. I love to eat chocolate cakes. Really? I love donuts. Pinutol niya ulit ako, nang mapansin niyang delikado akong nakatingin sa kanya, na wala ang malawak na ngiti sa kanyang mukha at inilagay niya ang isang daliri sa kanyang labi. I can make the world's best cupcakes. Really, but you never made them for me. I will surely one day. Okay, nakangiting sabi niya. And you know my yaya makes the world's best cookies. Last time I offered you but you didn't take it. Kumunot ang noo niya, tapos nagtanong, Yaya. Yep yaya, I live with my yaya, and let me tell you she is amazing. She is everything for me. I love her so much. Muli niya akong pinutol. Then you don't love me. Nakita kong malungkot siya. I didn't say that. I love you too. Wait, how much I love you? Yes I love you to infinity. Humagikdik siya at sinabing, I love you too B. Niyakap niya ako ng mahigpit. Natutuwa ako na nagbago na siya. Sa wakas nag-open up na siya sa akin. Nagtataka ako kung nasaan ang kanyang ina at bakit niya iniwan ang ganoong ka-cute na bata. Napakahalaga niya, kailangan lang niya ng taong mapagsasabihan ng kanyang nararamdaman, para maging kaibigan niya. Isang buwan na ang nakakalipas simula nang magtrabaho ako dito. Naging strong talaga ang bond namin ni Ryan. Speaking of bricks, hindi ko alam kung bakit pero may nararamdaman akong kakaibang atraksyon sa kanya. Sa tuwing nasa paligid ko siya kinakabahan ako at lumalakas ang pintig ng puso ko. At sa tuwing kasama niya ang BBB na iyon nagseselos ako, sobrang sakit ng puso ko. Gusto kong patayin ang BBB na iyon. Nakaupo ako sa kama ni Ryan at nakapatong ang ulo niya sa kandungan ko. Naglalaro siya ng ilang laro sa mobile. Nakaupo lang ako at iniisip ang buhay niya. Walang mga kaibigan, walang mapupuntahan, only dad, who is no fun at all, so boring. Buntong hininga. Tinawagan niya ako. I forgot to tell you something. Sabi niya saka bumangon. What? Itinanong ko. Lola and Lolo is coming today. Gusto nila akong makita. Oh, that sounds nice. Yeah it does, but I am still not happy. Sabi niya na may malungkot na mukha. And why is that? Kumunot ang noo ko. Dahil ang BBB na iyon ay susubukan na mapabilib si Lola at Lolo sa lahat ng kanyang mga kilos na kinaiinisan ko. Hindi ko alam kung bakit siya nagustuhan ni Daddy. Oh, sabi ko na pilit hindi pinapakita ang lungkot ko. Nagtataka din ako kung ano ang nakikita ni Brick sa kanya. Siya ay malinaw na beach. Pero hindi niya nakikita iyon, bulag siya at galit ako sa kanya dahil dito. Umaarte ka na parang boyfriend mo siya. Sana siya na. I wish naging girlfriend ka ni Dad. Sabi ni Ryan at nanlaki ang mata ko. Ano ba ang iniisip niya? Oh please, pareho din ang iniisip mo. Well I am not his girlfriend, so let's just drop this topic, and go to your playroom. Sabi ko. Masaya siyang tumango. Oo may magandang playroom ang batang ito. Ginugugol niya ang halos lahat ng oras niya sa playroom niya kapag wala ako dito. Kapag nandito ako kinakausap niya ako, naglalaro kami, nanunood kami ng movie at isa pa, mahilig siyang makinig ng mga kwento. Kaya sa hapon ay nagkukwento ako sa kanya habang siya ay natutulog.
Matapos magpalipas ng oras sa playroom, sa wakas ay bumalik na kami sa sala. Nakita ko si Vrix na nakaupo sa couch na abala sa ginagawa sa phone niya habang si Mia naman nakahawak sa braso niya at may sinasabi. Nang makita niya ako ay ngumisi siya. Ano ngayon ang pinaplano ng beach na ito? Isang bagay na masama, tiyak. Pagkatapos ay hinila niya ang braso ni Vrix at iniharap ito sa kanya, kaya ngayon ay nakaharap na ito sa kanya. Mukhang natarante siya sa biglaang pagkilos nito. Pagkatapos ay hinila siya nito sa suot nitong shirt at idinampi ang labi nito sa kanya. What the hell? I swear papatayin ko siya. Hindi ko ito nakikita. Beach na hinahalikan si Vrix. No. Ang puso ko. Napaiwas ako ng tingin at nakita ko si Ryan na nakatingin sa kanila ng nanlalaki ang mata. Mabilis kong tinakpan ng mga kamay ko ang mga mata niya. Applying all the force inalis ni Ryan ang kamay ko sa mata niya at naghihinala siyang tumingin sa akin. Nag-fake smile ako sa kanya. What is wrong with you? Narinig ko ang galit na boses ni Vrix. Napalingon ako sa kanya na nakatayo at kausap si Mia. Lumapit si Mia sa kanya at tinakpan ang pagitan nila. Then she wrapped her hands around his neck and said, "Baby, it's been so long since we last made love to each other. Tonight let me stay here." What the hell? She is not staying here. Narinig kong bulong ni Ryan sa sarili. Mukhang natarante si Vrix sa lahat ng kilos niya. Tapos lumingon siya sa kaliwa niya para lang makita kami. Ilang sandali pa ay tinitigan niya ako na para bang binabasa niya ang nasa isip ko. Napaiwas ako ng tingin. Agad na lumayo si Vrix kay Mia. Mia not here. Ryan is here. At akala ko sinabi niya iyon para sa akin. Ang tanga ko. Come on Vrix, alam din ni Ryan kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Sabi niya at muli akong umiwas ng tingin para pigilan ang luha ko. Naramdaman ko ang titig ni Vrix sa akin. Bakit siya nakatingin sa akin? Mayroon siyang napakagandang kasintahan na kaya niyang titigan at mahalikan ang buhay niya. Wala akong pakialam. Ryan, may sumigaw. Napatingin ako sa pinto at nakita ko ang isang matandang babae at isang matandang lalaki na nakatayo. Tumakbo si Ryan sa kanila at niyakap sila. Sabi niya, "Lola, I missed you." "Oh sweetheart, me too," sabi ng lola niya sabay halik sa pisngi niya. Hinawakan ni Ryan ang kamay niya at hinila siya papasok. "Lola, you have to meet someone." "Someone? Sino siya?" tanong ng matandang babae habang naglalakad kasama si Ryan. Dinala siya ni Ryan sa akin at sinabing, "Lola, this is B, my best friend." "Really? Your friend?" "Yes Lola, and she is the best." Tumingin sa akin ang matandang babae at ngumiti. Ngumiti ako pabalik. My name is Isabella," sabi ko. "Nice to meet you Isabella. You can call me Leia." Nakangiti akong tumango. "Mom Dad, ito ang nani ni Ryan," sabi ni Vrix na sinenyasan ako. "No, she is my friend," nakangiting sabi ni Ryan kay Vrix. Inilibot ni Vrix ang kanyang mga mata. "Nako, ang ganda-ganda mo. Bagay talaga sa iyo ang pangalan mo," sabi ni Leia. "Salamat po," nahihiyang sabi ko. "Oh Leia, I missed you so much." Any guesses kung sino ito? Yeah, ang nag-iisang naghahanap ng atensyon. Miss BBB. Nakangiting lumingon si Leia kay Mia. Lumapit si Mia at niyakap siya. Oh no, papatayin niya ang matandang babae sa pamamagitan ng pagdurog sa kanya. "I hope you are doing well," tanong ni Mia. "I am. What about you? Doing well?" tanong ni Leia. "Oh yes I am. Masayang masaya kami ni Vrix." Iyon ang dahilan kung bakit ko siya tinatawag na brainless. Beach, hindi siya nagtanong tungkol sa inyo ni Vrix. That's really good to know. Pinuntahan ni Leia si Vrix at sinabing, "You really need to get married now." Nilibot ni Vrix ang mga mata niya at may boring na tingin sa mukha niya. "Mom, you know my answer." Lumapit si Mia kay Vrix na tumatakbo at hinawakan ang braso nito. "We will soon." "Hell no." "Well, it's not me if you guys are wondering." Napatingin ako kay Ryan na nanlalaki ang mga mata. Oh Jesus, ang maliit na ito ay kinokopya ang aking mga salita. Napatingin ang lahat kay Ryan. Pumunta si Ryan kay Vrix at pumwesto sa harapan niya. "Dad, you are not marrying her," sabi niya na may galit sa mukha. "Ryan, baby, someday it's going to happen. You just have to accept the truth," sabi ni Mia kay Ryan na binigyan siya ng pinakamatamis ng ngiti. Tumingin ulit sa akin si Vrix. "Wag mo siyang pansinin, Bella. Wag mo siyang pansinin." "I wasn't talking to you, Miss Mia," sabi ni Ryan. "Ryan, you are not going to talk to her like that," sabi ni Vrix na nakatingin kay Ryan. "But Dad, you can't marry her." "Ryan, you are too young para magdesisyon yan," sabi ni Vrix. Nakita ko si Mia na nakangiti. Seryoso, nakangisi siya. Nag-e-enjoy siya dito. Ito ang dahilan kung bakit ko siya tinatawag na Beach. "Dad, I don't like her."
Nakipagtalo na naman si Ryan. Ryan, stop arguing. Why can't you see that she is not good? She is not good for you. She acts all fake in front of you. Ryan, this is the last time I am telling you, just stop. Nakita kong nagwawala na si Vrix. Sinusubukan niyang pigilan ang kanyang galit. Ryan baby, let's go. I'll make you something to eat. Sabi ko na pilit siyang inaalis bago pa man magwala si Vrix. No, Dad, she is nothing but a bitch. Ryan, no. That's enough, Ryan, sigaw ni Vrix at napaatras si Ryan. Ako mismo natakot nung sumigaw siya. Nakita kong may tumulong luha sa pisngi ni Ryan. My poor baby. Vrix, sabi ng daddy ni Vrix. Galit pa rin si Vrix. Lumuhod si Vrix sa harap ni Ryan at marahas na hinawakan ang isang braso niya, delikado siyang tinignan. Nakatingin sa baba si Ryan habang umiiyak. This is the last time you use that word. If I hear you using that word ever again, you will face the worst, Ryan, and I promise that. Is it clear? Tumango si Ryan na nakatingin pa rin sa ibaba at umiiyak. Use your words, sabi ni Vrix sa matigas na boses. Yes, Dad, sabi ni Ryan sa mahinang boses. Baby ko, gusto ko lang siyang yakapin ngayon din. Mag-sorry ka kay Mia, sabi ni Vrix. Nanatiling tahimik si Ryan, at patuloy na humahagulgol. Vrix, umiiyak na siya. Bakit ka ba nagkakaganito? Sabi ni Leia. Oo, Vrix, hayaan mo na, sabi ng daddy ni Vrix. Hindi pinansin ang sabi ni Vrix na nakakuyom ang panga. Don't test my patience, Ryan. Just say sorry. Nilingon ni Ryan si Mia na hindi nagangat ng ulo, sabi niya. I am sorry, Miss Mia. With that, tumakbo siya sa taas papunta sa kwarto niya. Umiiyak. Ryan, tinawag ko siya pero hindi siya tumigil. Napatingin naman ako kay Vrix na nakatingin sa kung saan lang nagpunta si Ryan, tapos tumingin sa akin si Vrix. Hindi ko siya pinansin, at sinundan ko si Ryan sa taas. Pagdating ko sa kwarto niya, nakita ko si Ryan na nakahiga sa kama, nakatago ang mukha at umiiyak. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi ng kama. Ryan, mahina kong tawag sa kanya. Sapat na sa kanya iyon, bumangon siya at niyakap ako habang umiiyak. Hinaplos ko ang mga kamay ko sa ulo niya. It's okay, baby. It's okay. Dad never scolded me before, B. Sabi niya habang umiiyak. It's okay. I am here. Your dad just lost his temper, he didn't mean to scold you. No, I know he loves her more than me, that's why he scolded me. No baby, Daddy loves you the most. I know that. Saka ako humiwalay at pinunasan ang mga luha niya. Hinalikan ko siya sa pisngi, sabi ko. You shouldn't have said that, it's wrong. But why can't I say the truth about her? You can say the truth, baby, but this is not the way. You can talk to Dad about this calmly. And without calling her that B word. Marahan siyang tumango. Now stop crying. You are my brave baby, right? Tumango siya. It's already late. I'll bring your dinner, have it and just go to sleep. Okay. Tumango ulit siya. Ngumiti ako at ginulo ang buhok niya, good boy. Habang papalabas ako ng kwarto niya, nakita ko si Leia na nakatayo sa may pinto. She saw me and smiled. He really likes you. Masaya ako na kasama ka niya ngayon sa buhay niya. Ngumiti ako. Pwede po bang manatili ka rito ng ilang oras, kukuha lang ako ng pagkain niya. Tumango siya. Salamat po. Matapos hilingin kay Maria na ihain ang kanyang pagkain, ay pumunta ako sa kwarto ni Ryan. Pagdating ko sa kwarto niya, nakaupo siya sa kandungan ng lola niya na malungkot ang mukha. Pumasok ako at umupo sa tabi ni Leia. Here is your food, baby. Sabi ko. Kinuha niya ang plato sa kamay ko at nagsimulang kumain ng dahan-dahan. Bella, tawag ni Leia, napatingin ako sa kanya. Gusto ni Ryan na makasama mo siya ngayong gabi. Ano, pero hindi ko po magagawa yon. Sabi ko. Come on Bella, isang gabi lang. Matutuwa si Ryan kung mananatili ka. Napatingin ako kay Ryan. Nakatingin na siya sa akin with pleading eyes. Hindi ako makatanggi sa kanya. Umiiyak na siya. Okay, I will stay. Binigyan ako ni Ryan ng isang maliit na nakakatamad na ngiti. Nasasaktan talaga siya. Pagkatapos kong pakainin si Ryan ng kanyang dinner, binigyan ako ni Maria ng aking pagkain at ilang damit din na isusuot sa gabi. Pagkatapos ng dinner ay tinawagan ko si Yaya at sinabi sa kanya na dito ako magstay ngayong gabi. Bumalik si Leia at ang lolo ni Ryan. About Mia, well, hindi ko alam at wala akong pakialam. Nakahiga ako ngayon sa tabi ni Ryan sa kama, nagkukwento habang sinusundan ng daliri ko ang buhok niya, para makatulog siya. Ngunit patuloy na tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Sa wakas nang nakatulog na siya ay hinalikan ko siya ng isang beses sa noo at natulog. Bumukas ang mga mata ko sa kalagitnaan ng gabi. Tumingin ako sa orasan 2 AM na pala. Nauhaw talaga ako. Napatingin ako sa bedside table at nakita kong walang laman ang pitchel.
Bumangon ako sa kama at bumaba. Nang makarating ako sa kusina ay huminto ako. Nakita ko si Vrix na nakaupo sa stool sa kusina at humihigop ng kung ano sa baso niya. Tiningnan kong mabuti ang inumin para makita, alcohol pala iyon. Mukha siyang malungkot. Anyways, why would I care? I just want water. I'll just take it and go back to the room. Pumasok ako at kinuha ang bote sa ref at ibinuhos sa pitchel na babalikan ko nang hindi ko marinig ang boses niya. Salamat. Kinakausap niya ba ako? Lumingon ako at nakita ko siyang nasa ganoon ding posisyon na humihigop ng inumin niya. Mali yata ang narinig ko, tumalikod na ako at aalis na sana nang magsalita ulit siya. Sabi ko salamat. O so kinakausap niya ako. Lumapit ako sa kanya at tumabi sa kanya. Para saan? Sa pag-aalaga kay Ryan. Oh, no problem. Anyway, it's my job. Ngunit ang pananatili dito ay hindi bahagi ng iyong trabaho. Salamat sa pananatili dito at sa pagsama sa kanya. Tumango ako. So umiinom ka, kasi malungkot ka. Hindi ko siya dapat pinagalitan ng ganyan. Hindi niya pinansin ang komento ko. Umupo ako sa tabi niya at nagsalin ng tubig sa basong malapit. Oo, hindi mo dapat ginawa. Alam ko, nawala lang ang galit ko. Magandang turuan siya ng manners pero ang pagiging bastos sa kanya ay hindi ang paraan para gawin iyon. Tumango lang siya. Mayroon akong napakagandang trabaho na ipaunawa sa ama at anak ang kanilang mga pagkakamali. So hihingi ka ng tawad sa kanya. Tumango siya sabay sip-sip ng inumin niya. Humigop ako ng tubig sa baso ko. Anong gagawin mo? Ano? Like what is you going to surprise him with? Tanong ko sa lahat ng excited na malaman ang tungkol sa kanyang mga plano. Anong ibig sabihin nito? Magsusorry lang ako, that's it. Nawala lahat ng excitement ko nang marinig ko siya. Seryoso ba siya ngayon? Iyan lang. Iyak nang iyak ang kaawa-awang baby ko at magsasabi lang siya ng sorry, sa pagsigaw niya at pananakot sa kanya. You are not serious. He was crying so much and you are going to say just a sorry to him. Kung ganoon, ano ang inaasahan mong gagawin ko? Ang lalaking ito. Give him a surprise. Like do something for him, make him happy. Make your sorry a little meaningful. Gumawa ng isang bagay na hindi niya masabing no sa iyong sorry. At ano yun? Excuse me, you are really asking me that. If I tell everything to you then what are you going to do? Think something on your own. Sabi ko saka may sumagi sa isip ko. Teka, pinagalitan mo si Ryan and I am here giving ideas to you. Galit din ako kasi pinagalitan mo ang little baby ko. Ngayon kailangan mong humingi ng tawad sa dalawang tao, sabi ko sa galit na tono. Tumingin siya sa akin nang nakakunot ang mga kilay. Bago pa niya masabi, kahit ano ay bumaba na ako sa stool. By Mr. Adams, sabi ko na nakatitig sa kanya saka bumalik sa taas. Ang tanga Bella, pinagalitan niya ang baby mo at kinakausap mo siya ng maayos. Hinampas ko ang likod ng ulo ko. Pagdating sa kwarto ni Ryan, humiga ako sa kama. Hinila ko si Ryan palapit sa akin at nakatulog ako. Kinabukasan nagising ako nang may kumatok sa pinto. Napamulat ako ng mata at nakita kong natutulog pa rin si Ryan sa tabi ko. Napatingin ako sa pintuan na kinatatayuan ni Maria. Sabi niya, "Good morning Bella." "Morning," sabi ko sa inaantok na boses, kinusot ang mga mata ko. Nakangiting sabi niya, "Bumangon na kayong dalawa at bumaba. Nakahanda na ang almusal." Tumango ako at umalis na siya. Mabilis akong bumangon at pumunta sa washroom. Kagabi nag-iwan si Maria ng bagong brush para sa akin. Nag-toothbrush, naligo, nagsuot ako ng damit. Tapos pinuntahan ko si Ryan na mahimbing na natutulog. Ginising ko siya, kinusot niya ang kanyang mga mata na umupo sa kama. Ang cute niya tignan. Agad na gumuhit ang ngiti sa mukha ko habang nakatingin sa kanya. "Baby, good morning," sabi ko. Sa wakas ay tumingin siya sa akin. Nakalimutan na yata niya na dito ako nagstay kagabi. Nang makita ako ay lumiwanag ang mukha niya. Bulalas niya at niyakap ako, "Good morning." "Okay, enough with the love. Get ready fast. We need to go down for breakfast." Tumango siya at tumakbo papuntang washroom. Nang matapos siya, bumaba na kami. Habang papunta kami sa kusina, nakita ko si Vrix sa loob ng kusina. Nagluluto. "What is that doing?" tanong ni Ryan na nakatingin kay Vrix. Nalilito. Nataranta rin akong tumingin kay Vrix, nagluluto. Ito ay dumating na parang tanong. "No, Dad is cooking." Gulat na tanong ni Ryan. "I guess he is." Nakatingin lang kaming dalawa kay Vrix na abala sa paggawa. We are in great trouble." "Bakit?" "Dad's cooking is the best. I can't control myself from eating the food he makes." "Oh, so ito pala ang mastermind plan niya." "No, you are not going to eat it, not today." "Ha, may naalala ako sa not today. BTS." "Tumahimik ka. Seryoso ka Bella?" "Oo, seryoso ako."
Don't fall for his plan. Bulong ko sa tenga ni Ryan. But B, it's impossible. Shut up, you can do it, saway ko sa kanya. Bumuntong hininga siya at umiling na binigyan ako ng ekspresyong you don't understand. Hinawakan ko ang kamay niya at umupo kaming dalawa sa stool. Umupo si Ryan sa tabi ko. Ang bango talaga. Tapos tumalikod si Vrix at ngumiti. Sinusubukan ba niya akong atakihin sa puso sa ngiting iyon? I shrugged off my thoughts and tried to make hard expression on my face. Morning sa inyong dalawa, sabi ni Vrix. Pagkatapos ay dinala niya ang almusal at inilagay sa harap namin. Napatingin ako sa almusal. Hindi ito mukhang kaakit-akit. Freaking hell, it looks amazing. Wag Bella, seryosohin mo. Kumain ka na lang tanga. No, galit ako. Fine then, just keep acting like an ass and miss this amazing food. You both are not gonna have it. Nakangiting tanong ni Vrix. Sinamaan ko siya ng tingin. Tapos nabaling ang atensyon ko kay Ryan na nakatingin na sa akin ng nagsusumamo na mga mata na parang humihiling na kainin na lang. Sinenyasan ko siya ng no. Tumango siya. Tapos sabay kaming napalingon kay Vrix at sabay kaming umiling. Okay then, I guess may kailangan pa akong gawin. Sinabi niya. Ano ngayon? Wala akong ibang gusto. Jesus, iligtas mo itong kaawa-awang anak mo. Iligtas mo siya sa masasarap na pagkain na ito. Tumalikod na si Vrix at pumunta sa ref. Tapos may inilabas. Nang lumingon siya. Shit, hindi ko na kaya. Chocolate mousse. Sabay sinulyapan ko si Ryan na dinilaan na niya ang kanyang mga labi. Nang itabi ito ni Vrix sa mesa nang hindi man lang tumitingin sa akin ay kumuha si Ryan ng isa at nagsimulang kumain. Ryan, sigaw ko. Tumingin siya sa akin tapos sabi niya, sorry B. I told you I can't control. Tapos nagsimula ulit kumain. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Napangiti si Vrix. Tapos nahulog yung mata ko sa chocolate mousse. Dinilaan ko ang labi ko. Mukhang napakasarap. Kaya Miss Wilson, kukunin mo ba o hindi? Tanong ni Vrix na nakasmirk ang dalawang kamay sa table. Ipinilig ko ang ulo ko sa kanapapikit. Be just have it. It's so yummy. Ungol ni Ryan. Hindi ko na kaya. Kinuha ko ang chocolate mousse at kinain ito ng isang kutsara. Ang sarap naman nito, napaungol ako. After few bites napatingin ako kay Vrix na nakatitig na sa akin. Sabi ko, I forgive you. Dahil lang sa pinaghandaan mo ito. Tumawa siya saka pumunta kay Ryan. Binuhat siya ni Vrix sa kinauupuan niya at pinaupo sa upuan ni Ryan kasama si Ryan sa kandungan niya. Hinalikan niya ang pisngi niya at sinabing, Daddy, sorry little one. I shouldn't have scolded you. Are you scared of me too? Bakit siya matatakot sa sarili niyang daddy? Pinagalitan lang siya nito. Ito ay normal. Umiling si Ryan at hinaplos ang pisngi ni Vrix. I am sorry Dad for disrespecting her. Ang cute nilang tignan pareho. One more thing, you don't have to worry. I am not marrying her. With Ryan nagliwanag din ang mukha ko. Really? Sabay naming sabi sa masayang tono. Yeah. Parehong nakakunot ang mga kilay nila Ryan at Vrix. Tumawa ako ng kinakabahan at sinimulang kainin ang aking mousse, itinago ang aking mukha. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong sumayaw ngayon. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.